Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Napakagandang hapon para sa lahat ng mga nakatatanda at saka sa mga hindi pa man nakatatanda. Lahat naman tayo siguro ay papunta doon sa pagtanda. So, maswerte po tayo sa hapon na ito at maraming salamat sa COSE, sa Coalition of Services of the Elderly at siyempre sa Miserior. Isa po itong Catholic Bishops organization sa Germany na engaged sa development work at sila ang tumutulong sa COSE sa paghatid sa atin nitong ganitong mga pagtatalakay sa mga mahalagang bagay. So, magandang hapon muli sa inyong lahat at welcome po natin ang ating mga kaibigan dyan na sana ay patuloy kayo sa pagsubaybay dito sa ating programa. Ang ating pong paksasahapon na ito ay isang sa totoo lang, napakahalagang paksa na hindi po ito karaniwang pinag-uusapan ng mga nakatatanda. And usually kapag pumapasok ang ganitong problema, ay isinasa isang tabi lang ito ng karamihan sa mga nakatatanda. Maswerte po tayo at meron tayong mga bisita ngayong hapon who will serve as our resource persons mula po sa Department of Health. Sila po pasensya na, itong aking cellphone ay medyo hindi nakikipagtulungan sa akin. Sina Dr. Gabriel Dominic Domingo, siya po ay Medical Officer 4 ng Department of Health on Disease Prevention and Control Bureau. Ganon din si Dr. Manuel Ballesteros, Division Chief po siya ng Oral Health and Nutrition Care ng Department of Health. Samahan po ninyo kami sa hapon na ito. Mamaya po ay bibigyan namin ng pagkakataong magpakilala ang ating mga bisita. Nais ko pong banggitin, nandito na ang aking katandem na si Sir Capuroy at ibibigay ko na po sa kanya ang ating mikropono. Capuroy, magandang hapon. Hello, magandang hapon po. Pagpaumanhin po at medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Hindi ako makapasok sa Zoom kanina. Magandang hapon po kay Doc Gabriel Domingo at saka Dominic pala. At saka kay Doc Noel Ballesteros. Yan po. Both from the Department of Health. Magandang hapon po sa inyong lahat at of course, bumabati ako sa lahat ng ating mga tagapakinig nood, sa lahat ng mga ka-seniors, lalo na dun sa mga masugid nating mga taga-subaybay. Magandang hapon po muli lahat sa inyong. So, Nanay Salve, sige po, mauna na po kayo mag-ano. Yes, ang unang tanong ko po sa ating mga bisita ngayon ay yung definition, ano ba ang tinatawag nating oral health? Kasi una, English ito. Medyo hindi laging napag-usapan yung oral health. Baka sa karaniwan sa mga seniors ay nakafocus lang ang oral sa ngipin. Ano po? So, mahalagang malaman natin from the point of view ng Department of Health through Dr. Noel and Dr. Gabriel kung ano po ang sakop o ano ang pakahulugan sa oral health.
pwede po simulan natin sa ating, di ba, we are ladies first, si Doc Gabriel. Opo. So actually, mas expert po dito si Doc Noel, no? So, para sa amin po, yung oral health is not just the teeth, no? Pati po yun yung mga gums natin, yung buong oral cavity po ang oral health. Pero siguro po, I will turn over po to Doc Noel for the more in-depth na answer. Apo. Thank you, Dr. Gab, Nanay Salve, and Kap Puroy. Magandang umaga. At ang oral health kasi hindi lang tungkol sa ipin, no? Tungkol to sa buong bibig, no? Hindi lang siyang ipin, pero pati gilagid, ah, dila, ngala-ngala, pati cheeks, yung floor of the mouth, lahat yan kasali sa oral health kasi kailangan nagtutulong-tulong sila para makapagmuya tayo ng mahusay, magkapagsalita rin tayo ng mahusay. So, encompassing siya, kailangan alagaan natin lahat itong mga structures na ito. Thank you very much po Ayun. sa ating mga bisita. Kaya lang nakalimutan pala natin na bigyan sila ng pagkakataong magpakilala. Can we start kay Dr. Noel? Konting pakilala lang po para higit na maalala ng ating mga kasamahan ang inyong pangalan. Baka po pwede hanapin din nila ang inyong klinika. Ako ba magsisimula? Oo, Yes. ako po si Dr. Noel Ballesteros, no? Taga-Department of Health ako, pero bago ako nag-Department of Health, ay private po ako, no? Pediatric dentist ako, no? Dentista ng mga bata. At ngayon, nasa DOH na ako para makagawa tayo ng mga policies na akma sa universal healthcare. Okay, thank you very much. Si Doc Gab. Magandang hapon po sa lahat. So ako po si Dr. Gabriel Domingo. Yung nickname ko po is Gab. So yun na lang po itawag niyo sa akin. Ako po ay isang medical officer under po ng Non-Communicable Diseases Prevention and Control Division. So ang current ko pong hinahawakan ngayon na programa is yung Health and Wellness Program for Senior Citizens. So kami po yung pangkabuuan na tumitingin ng programa para sa mga senior citizens para ma-achieve po nila yung optimal natin na health at magkaroon po sila ng healthy aging. So, kaya po namin, ang main na trabaho po namin is bukod po sa pag-train ng mga ating healthcare workers regarding geriatric health. Kami rin po yung nagko-coordinate sa different offices like ng office nila Doc Noel para po matahi-tahi natin po yung lahat ng concerns ng older persons natin with regards to their health. So, hindi lang po talaga sa amin to, but dapat po, meron tayong nakaangkop para sa mga kailangan ng older persons. Ano po ang kahalagahan ng oral health sa overall na kalagayan nating pangkalusugan, lalo na sa mga nakatatanda? Siguro ang pinaka-importante sa mga senior citizens, importante siya sa nutrition. Kasi alam nyo ho, ang base sa mga ebidensya, lalo na pag nauubos lahat yung ipin, paano na makakanguya si lolo at saka si lola? Kaya ito nangyari din sa aking nanay kasi inubos lahat ng dentista yung kanyang ipin at ginawa ng pustiso pero alam nyo nung nagka-demensya siya, hindi na naisuot yung pustiso. Kaya hindi rin niya na-enjoy yung pagtanda niya kasi hindi na niya na-enjoy yung fried chicken, yung halo-halo. Kaya importante talaga ang nutrisyon. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At syempre, yung mga infection kasi hindi lang naman to ipin buong bibig na konektado sa buong parte ng katawan. Sinasabi nga namin, ang oral health, hindi lang yan entry sa nutrisyon, pati sa mga infection. No? Kaya doon sa presentation ko mamaya, mapakita natin yung mga link no, sa medical problems as related to oral health. Ah, Pagdagdag lang po, no?
Bukod po dun sa mention ni Doc Noel na sa nutrition at saka sa infections po, meron po tayo nung effect ng ating, lalo na po yung sa ngipin na part, no, yung sa mental health trend natin. Kasi naapektuhan din po yung ating pagngiti, no, yung expressions natin, o kaya naman yung pakikipag-usap natin sa ibang tao. Baka, ayun po, kung kunwari po is hirap kayong maintindihan, baka meron pong ang mangyari is hindi na lang ako makikipag-usap. So, meron din pong effect yung ating oral health Mm. sa mental health natin. Alam mo, napakahalaga ng sinasabi mo, Doc Gabriel, kasi siyempre importante sa tao yung public image no? Yung ating self-confidence na apektuhan. So, hindi lamang usapin ng kalusugan 'yan, usapin din talaga 'yan ng mental disposition. And of course, apektado rin ang kalusugan mo pagka nadidepress ka dahil sa itsura mo. So, magiging ano 'yan, magiging vicious cycle yung issue. At napakahalaga dahil alam nyo, ang ating healthcare program ay medyo nahuli, no? Medyo nahuli kasi natatandaan ko nung bata ko, tuwing magkasakit ako ng ipin at may butas, ang ginagawa ng dentista, bunot agad. Ngayon, pagka may butas ang ipin ng bata, yung mga matitinong dentista hindi pumapayag na bubunutin. 'Di ba? Irurut canal o tatakpan. Kaya tayong mga inabot ng hindi pa inaabot ng makabagong sistema, marami sa ating mga senior ay talagang bungi-bungi na ngayon. At marami sa atin ay wala ng ipin. At ang masaklap niyan, sa pagtanda mo, kung wala kang perang pambili ng pustiso, hindi ka magkakaroon ng ipin. Kapuroy, meron yatang presentation si Dr. Noel. Yeah, sure. Doc, if you have something to present, we would be very happy to allow you. Pwede bang technical group, ano lang yung sharing? Magsha-share si Doc. Go ahead po, Doc. Nakikita na no yung slide presentation. So Opo. actually I was asked to prepare a very short PowerPoint presentation tungkol sa ngiting malusog, katawang masigla, gabay sa pagtanda, no? Ako po again si Dr. Noel ng Department of Health. So siguro sisimulan ko yung presentation ko. Ito kasi yung nanay ko, no? Yung mami ko at ito nung ginawaran ako kasi ng pagiging espesyalista sa pediatric dentist. Nag-pediatric dentist po ako, talagang gumamot po ako ng maraming bata na sira-sira lahat ang ipin. Pero ito nga sabi ko, nagtanong ako sa sarili ko, bakit sira-sira ang ipin ng mga to na pwede naman siyang ma-prevent? Hindi kailangan hintayin masirang ipin ng mga bata at bubunutin. And worse, pinapatulog namin sila, sinesedate namin sila. Kasi mapiprevent siya kung maganda ang ating public health. Ito naman yung nanay ko, like yung sinabi ko kanina, naubos yung ipin niya sa mga dental mission na buro-bunot. Tapos nung naubos na, ay parang ginawan siya ng pustiso. Nung pagka-graduate ko, ginawan ko siya ng pustiso pero hindi niya sinuot, no? And then ang sinuot pa rin niya yung kanyang lumang pustiso. And unfortunately, ganun pala yun ho, no? Pagtanda at nagka-dementia ka na at Alzheimer, all memory is lost. So in short, akala ko forever yung pustiso na gusto na mahal niya, and it turned out hindi na niya masuot. Kaya from then on, nagka-dementia kasi siya, 75 years old. Nilulunon na lang niya, no? Ino-osterize namin yung pagkain, nilulunon. Nasabi ko sa loob-loob ko, maiiwasan naman to kung maganda ang ating public health system, lalo na sa mga magiging senior citizen. No? So, yan din yung challenge sa akin kung bakit ako umenter sa public health, lalo na sa Department of Health. So, tignan muna ho natin yung mga statistics. Gaano ba kasira-sira ang ipin ng Pilipino? So, nandito, 72% ng mga Pilipino sira-sira ipin.
And this is close to 80 million Filipinos. So amantakin nyo talagang sirain, talaga sira-sira ipin ng mga Pilipino. Tapos, ang World Health Organization, ina-identify ang Pilipinas as isa sa mga may pinakabulok na ipin sa buong mundo. Okay? Tapos tignan pa natin ang statistics. Ang sinasabi ho rito, yung sakit sa gilagid. So for example, ano ba yung sakit sa gilagid? Pag nagtutoothbrush, nagdudugo. Tapos pagtatanda tayo, nag-uugaan na yung mga ipin. So yan yung gum problems. At kalahati ng populasyon ng Pilipinas may gum problems. At lalo siyang tumitindi habang tayo ay tumatanda. At ito ay medyo uh, nakaka, nakakaalarma kasi the average number of natural teeth ng adult Filipino is 9. Pero tingnan natin um, pagdating ng 70 to 79, 7 na lang na ipin ang natitira. So lahat nauuwi sa bunot. And then 35% ng senior citizens dito sa Pilipinas, wala nang ipin. And then, ang functional lang, dalawa. So, i-imagine nyo paano ka ngunguya kung dalawa lang yung ipin mo na functional. And then, by 80s, wala na talagang ipin. 47%, wala nang ipin. Okay? So, bungal na. Ay, katulad sa picture, puro gilagid na lang. And then, ito pa yung mga nakakalungkot na, na resulta ng survey. 42% ng mga Pilipino hindi nagpupunta sa dentista para magpakonsulta. And then yung 50%, kahit kailangan nilang magpa-check up, hindi pa rin nagpapa-check up. At pagtatanungin nyo kasi mahal. And then reasons for dental consultation, pupunta na lang sa dentista pag hindi na matiis yung sakit. Tapos kung bubunutin na, hindi rin matiis yung sakit. At pag free dental check-up. No? So isa pa, ang nakakalungkot lalo, nagdedepende ho tayo, ang mga malaming senior citizen, nagdedepende sa mga dental mission na puro bunot din ang ginagawa. At ito ay medyo delikado kasi wala naman talagang dekalidad na serbisyo, lalo na sa maraming dental mission na kinokondak, bukod sa inuubos talaga ang ipin ng Pilipino. Kaya nasasanay na rin tayo sa mga libreng pustiso na programa na masyado nang na-normalize na kailangan papabunot, normal na mawala yung ipin, tapos gagawa na lang ng pustiso. Ang sinasabi ho namin, lalo na dito sa Department of Health, ay maraming problema sa oral health ay preventable. Kaya ang iisipin ho natin, even bunot tsaka pustiso, preventable po siya. Kaya kung makikita nyo, kung ating pinapabayaan ang kalusugan ng bibig, the more na dinidelay natin ang pagpunta sa dentista, pamahal siya ng pamahal. Okay? Kaya the earlier we go to the dentist, early intervention, mas maaagapan at mas makakamura pa. Kaya sinasabi ko rin, excuse me, hindi rin po solusyon yung implant. Kasi hindi lahat, ang implant ay selected lang eh. Hindi siya para sa lahat ng tao, lalo na sa mga senior citizen na nanghihina na ang resistensya. Kaya kung tutuusin, lagi tayo natin sasabi, mahal kasi magpa-dental. Hindi mahal ang pagpapadental. Ang mahal po, yung pinabayaan, yung inyong kalusugan. Napupunta na lang kung kailan kailangan ng treatment. Kaya ngayon, dahil sa Universal Healthcare Act na napirmahan ng Presidente ng 2019, ay may mga pagbabago ng magaganap. Kaya ito ho yung mga tips namin sa mga senior citizen. Kailangan alagaan ang bibig. Siguro pinaka-importante, pahalagahan natin ang oral health. Okay? Kasi marami sinasabi, normal naman, mawawala lahat naman yung ipin ko pagtanda. Hindi ho normal ang pagkawala ng ipin. Kasi katulad sa mga ibang estados, sa ibang mga bansa, kompleto ang mga ipin nila, lalo na ho sa Japan. So siguro kung magagawa natin yung katulad sa mga ibang countries, magagawa rin sa Pilipinas. Kaya importante, bakit ba mahalaga ang oral health? So ang tanong, para kanino ka ba ngumingiti? So alam natin, pag ngumiti ang isang tao, masaya siya. So mental health. Pag buo ang ipin, hindi napabayaan ang kalusugan. No?
At saka mental health, physical health, at saka katulad ng sabi ni Kapuroy kanina, social well-being, no? Mas confident tayo nakikipagsosyalan pag nakakangiti tayo nang hindi nakakahiya. Kaya ito yung sinabi ko rin kanina, ang oral health, hindi lang ipin. Nandiyan ang gilagid, ang dila, ang labi, pati pagnguya, pati ngalangala, upper and lower jaws. Pero ito intindihin mabuti ng mga senior citizen, pati salivary glands. Remember, ang gusto ko i-share dito, ang saliva, ang natural defense mechanism against dental decay, tooth decay. Mamaya i-explain ko, kaya ginagamit ang ngipin, ang bibig para kumain, huminga. Kaya kung puro bulok ang ipin, o mabaho ang hininga. Di ba? And then speaking, maraming mga like even celebrities, mahirap kahit sabihin mo may pustiso ka, minsan hinahabol mo yung pustiso mo para hindi malaglag habang nagsasalita At kung minsan nga, hindi ka na magsasalita. At marami dyan, even sa TV, nalalaglag yung pustiso, no? So siguro kung sa oral health, ang talagang para ma-illustrate kung gaano ka-importante ang oral health, yung mga may bingot, no? Sila yung pinaka-deprived. Kasi hirap silang ngumuya, hindi sila makapag-breastfeeding, tapos pwede nila ikamatay yung hindi paghinga, tapos pag nagsalita sila, yung sinasabi nga natin, ngongo, tapos nagkakaroon ho sila ng inferiority complex. Thereby, nagsasakripisyo yung kanilang participation sa society. Importante rin ang oral health, like yung sinabi kanina, well-being, makikipagsosyalan, at saka self-confidence. Alam niyo ho, nung nagkasakit na yung nanay ko, at nawala na lahat yung ipin niya, yung di na ano, hindi na rin siya nakakapunta sa simbahan at makikipagsosyalan doon sa mga kanyang barkada sa simbahan. Kasi nga, yun nga apektado yung kanyang kalusugan. Kaya siguro ang unang mensahe ko para doon sa may mga ipin pa, wag ho nating i-normalize na lahat ay mauubos ang ipin. Katulad ng tatay ko, ang sabi niya, hindi na ako magpapacheck up sa dentista kasi normal naman na malalagas yan. Hindi po normal ang paglagas ng ipin kung ito ay naaalagaan. No? Ito may lang video para medyo matawa kayo. Ayun. So, importante na ayaw rin natin na malaglag yung pustiso, ayaw din natin na naiiwan sa baso ng tubig. Kaya sa totoo lang, ang gusto ko rin sabihin, hindi ho solusyon ang pustiso. Kailangan we should make every effort para ma-preserve ang natural na ngipin. Katulad nito, kalalabas lang ito last month, senior citizen sa Peru, nalunok ang pustiso. So siguro isang tip ko, wag nyo isama sa pagtulog yung pustiso, tanggalin nyo kasi dapat nagpapahinga rin yung gilagid. Ang yung iba, gusto kasi maganda pa rin sila pagtulog, nakasuot yung pustiso, pero there is danger of aspiration. So ingat-ingat mga ka-seniors. By the way, senior citizen na rin ako. So, importante ang oral health sa general health. There can be no health without oral health. At iba, ma-enjoy natin ang ating pagtanda pag nangunguya natin ang gusto nating kainin. At saka ang nutrisyon ay magiging sustainable kung siya ay enjoyable. So isa to sa definition ng oral health para ma-maximize natin yung participation sa society. No? So remember, ang mouth is also the gateway to the body. Ito yung gusto kong sabihin kanina. No? Importante ang oral health kasi it has been associated na ang edentulism ay na-associate din po sa Alzheimer and then oral cancer dahil nga sa tobacco at sa pag-iinom ng alak and then cardiovascular disease. Oral health is also related lalo na sa heart disease tsaka stroke. Respiratory disease lalo na yung pneumonia, diabetes, no? Lalo na pag mahilig sa asukal, nasisira yung ipin, at nagkaka-diabetes pa. At sa mga buntis, yung preterm babies, no? So, pag sinabi natin oral health, dapat no tooth decay, walang sakit sa gilagid, no tooth loss,
Walang masakit, walang namamaga, walang cancer, at walang diseases, disorders, and deformities. So ngayon, i-discuss po natin paano natin, ngayon na alam natin kung gaano kahalaga ang oral health, paano natin aalagaan ang ating sarili, no? So yun ang i-discuss natin, ha, mga tips, mga ka-senior. Kasi ang pag-aalaga, dalawang levels, tatlong level po yan. Primary, secondary, tertiary. Yung primary, maraming level yan. Pero kung makikita nyo dito, dito lang ako magfo-focus po sa self-care. Kasi ang kalusugan ay nagsisimula sa bahay. Kung paano ho natin inaalagaan ang ating sarili. So ito yung apat na gusto kong i-discuss para magkaroon tayo ng malusog na oral health. So unahin muna natin, sugar away, walang tooth decay. So ingat-ingat lang lalo na sa mga matatamis, lalo na pag nagkakaedad. Remember, sinasabi ko para simple lang, ang sugar kasi pag nasa loob ng bibig, asido yan. Ha? Kaya para simple lang, sugar equals acid. Ano ang ginagawa ng asido? Tinutunaw yung ipin. No? Kaya kung makikita natin, maraming senior citizen, very acidic ang bibig at natutunaw na yung ipin. Kung makikita ho natin, bumababa na dito yung gilagid at nasisira pa dahil sa mga sobrang matatamis. Okay? At mind you, hindi lang ito dental caries, pero na-associate po siya sa pagkataba, sa cancer, pati heart disease, at lalong-lalo na diabetes. At isa pang problema ng mga senior citizen, yung xerostomia or dry mouth. Lahat ho tayo pagtanda, nagkaka-dry mouth. Like yung sabi ho ko kanina, ang saliva ay napakahalaga kasi may calcium and phosphate siya para i-repair yung mga nasisirang ipin. Kaya kung halimbawa may xerostomia tayo, nawawala na yung defense mechanism natin against dental caries. Kaya ang sinasabi dito, malaking problema ng mga seniors, lalo na nagkaka-dry mouth kasi nagkakaroon ng marami ng problema sa oral health. Katulad nito, ito dry mouth. Kasi ang saliva, nilulubricate niya ho yung soft tissues. Pero ito, nanunuyot na. Ito problema talaga kasi alam nyo, pag nagkakaedad din, bumababa yung gilagid. Sasabihin ko kung bakit bumababa. Pati yung ugat ng ipin, mas madali masira yan kaysa doon sa enamel, no? Kaya pag bumababa yung gilagid, lalong nagiging sirain ang ipin ng senior citizen kung hindi nila aalagaan. Kaya ang sabi ko, mga ka-senior, tignan ho natin lahat ng iniinom natin at kinakain kasi marami ho sa grocery ay puro ang tataas ng asukal. No? Pero kung makikita nyo, anong pinaka-healthy na inumin? Tubig. Tubig. No? Tubig pa rin. No? So tubig. At sinasabi dito, recommendation ho, all throughout the day, kahit paunti-unti, para hindi ho matuyot yung bibig, at saka cleansing effect ho ito sa buong katawan. At iiwas ho tayo lalo na sa alcohol, yung mga 3-in-1, yung mga soft drinks, tsaka yung mga, ano ba to, yung mga, ano yung may matataas na, yung tsaan na mataas na asukal, lahat ho ito ay nakakapinsala ho sa ating katawan, bukod sa ngipin. Ngayon, siyempre, pwede naman, paminsan-minsan, pero ang advice ko sa mga ka-senior, kung alam nyo na may matatamis sa inyong bibig, o may kinain kayong cake, paminsan-minsan pwede naman. Pero, banlawan nyo yung inyong bibig ng tubig. Uminom ng tubig, gargle, para mabanlawan yung asido. Kasi yung asido ay yung tubig ang panlaban natin para hindi makapinsala ang asido sa ating oral health. Kaya nga sinasabi ko rin sa mga medyo bata-bata dyan, wag po tayong masyadong magregalo ng mga matatamis, lalo na sa mga senior citizen kasi diabetic na sila at naproprone pa sila sa pagkasira ng bibig. Okay? Kaya
hinay-hinay kung anong pinipick up natin sa grocery, pero ang mga matusustansya talaga na pagkain ay nasa palengke. Kaya kami dito sa DOH, marami kaming materyales, yung fresh vegetables, gulay, yung mga sariwa. At meron ho kami sa nutrition yung pinggang Pinoy. So siguro ma-lecturean ito, I am sure alam niyo na lahat ito, pero seryosohin po natin ito kasi pag senior sa talaga, talagang manghihina na yung resistance. So number two na gusto kong i-discuss, ang fluoride brushing. So nagtutoothbrush ba kayo? So merong 7 gabay sa wastong pagsisipilyo. Unang-una, alamin niyo yung toothpaste nyo. Hindi ako magsasabi ng brand, pero marami kasing brand sa grocery, hindi pumasa. Titignan niyo yung likod, dapat ang senior citizen, ang toothpaste niya, 1,500 parts per million. Tapos, pag ilalagay sa toothpaste, ay sa toothbrush, ay yung sapat lamang, yung toothbrush bristle, no? Tapos paikot-ikot, dahan-dahan. Hindi nang gigigil. Tapos hindi na dudura. Pag nagsipilyo, dura lamang, wag nang magbubog. Kasi po, ang epektibo para malabanan ang tooth decay ay yung fluoride, hindi yung toothbrush. Kaya pag matagal ang contact ng fluoride toothpaste sa bibig, maniwala kayo yung mga dental cavities, maa-arrest po yan, mahihinto ang paglalim. Tapos mag-toothbrush araw at gabi. Gabi ang pinaka-importante kasi pag tulog, walang saliva. Kaya wag nang kakain patapos kumain sa gabi. So ang pinakahuli niyong gagawin ay toothbrush bago matulog. So brush, kain, tulog. At hindi bababa sa 2 minuto. Kasi alam niyo yung fluoride na mabisa sa ngipin, it will take at least 2 minutes bago ma-release yung fluoride para titibay yung ipin. No? So ito yung sinasabi ko, piliin niyo yung toothpaste. Kasi baka yung toothpaste na ginagamit nyo na kahit gaano kasikat yan, hindi conforme doon sa standard. No? Yung 1,000 para sa bata to, para doon sa mga apo nyo. Pero kayo, high risk kasi ang senior citizen, I recommend 1,500. Katulad nito, tignan nyo yung sa likod ng toothpaste. No? So makikita nyo, ito ay 1,500. No? Hindi ko ma-explain ito mabuti, pero ma-explain natin later on. Ito, 1,000. Pasado rin naman, pero actually, pambata po siya. Okay? Ito yung sa Department of Health, kung makikita nyo, 1,000 to 1,500 parts per million. Ito yung isa dito, 1,500. So, pasado ho siya. So, in short, mga ka-senior, yun yung titignan natin, ha? Dapat alam natin kung ano yung mga produkto na binibili natin. Tapos kung bibili kayo sa grocery, tignan nyo yung sugar content. Hindi pwedeng masyadong mataas ang asukal. So, ito, very important to. Pag mag-toothbrush, dahan-dahan. Alam niyo yung tatay ko, pag mag-toothbrush, nanggigigil. Tapos yung horizontal strokes, kaya napudpud ho lahat yung ipin niya. Tapos, pumili ho ng toothbrush na soft bristles. Tapos pag magtutoothbrush, gentle lang, paikot-ikot. At saka ang advice ko mga ka-senior, huwag masyado OA sa toothbrush na kuminsan 3, 4, 5 beses mag-toothbrush. Kasi doon ho napupudpod yung ipin. No? Doon napupudpod. Kaya ako, ang ginagawa ko ngayon, magbabaon lang ako ang toothbrush ko day and night lang bago matulog at pagkakain sa umaga. And then may baon akong 1,500 parts per million all throughout the day at nagfi-finger brushing lang po ako. Okay? Kasi pag masyadong napudpod sa toothbrush, napupudpud ho yung mga ugat ng ipin. Plus, bumababa yung gilagid. Kaya marami dyan, senior citizen, nagre-reklamo, Dok, nangingilo yung ipin. Kumisan kahit walang sira, nangingilo kasi bumababa yung gilagid sa sobrang pagtutoothbrush na nanggigigil, tsaka napupudpod yung mga ugat. Okay? Number two, ito importante din, flossing. Kung dikit-dikit ang ipin nyo, ang floss sa mga natural na ipin, hindi sa pustiso ha. Pero baka meron pa kayo dyan na kompleto pa yung ipin, importante ang flossing. Ha? At alam nyo ba, may na-release na pag-aaral, ito lang, last month lang,
na ang flossing kasi might reduce your risk sa a stroke. Kasi yung mga mikrobyo na nakikita sa bibig ay minsan yun na nakikita nila sa mga nakagkaka-stroke. So ang ibig sabihin nito, mga ka-senior, kailangan malinis na malinis ang ating bibig at hindi natin pinapabayaan mabulok. And then lastly, number 3, disiplina. No? So ano ang disiplina? Mga ka-senior, umiwas po tayo sa bisyo. Smoking, vaping, alcohol, yung nganga, maraming nganga kasi sa mga GIDA, sa probinsya, at saka risky behaviors. So katulad nito, alcohol, um, alcohol, tapos beer, uh, actually, they all can cause oral cancer. Tapos, ipambubukas pa ng tansan yung bibig, magkakrak talaga yung mga ngipin. Okay? And then, ito yung betel nut chewing na masyadong uso sa Central Luzon at saka sa Luzon. Tsaka isa ring tip sa inyo, umiwas ho tayo kung hindi naman kailangan talaga ng mga gamot, umiwas ho tayo sa self-medication. Kasi alam nyo ba, pag umiinom kayo ng mga 4 na gamot, nagkakaroon na tayo ng dry mouth, which will compromise your oral health. So ako, as much as possible, kung hindi naman talaga kailangan, hindi ho solusyon ang self-medication. Okay? Kasi all of this, mga bisyo, can also cause oral cancer. Okay? Ngayon, kaya ito, isa sa mga namin, disiplina ang kailangan, say no to bisyo. Okay? Now, lastly, yung dental home. So ano tong dental home? Isa lang ibig sabihin yan, kailangan regular ang pagpapacheck up, pati sa bibig. Para habang maaga, prevention lang, hindi na mauuwi sa bunot, pustiso. No? So ganun din, kung regular kayo nagpapa-check up, regular din ang papa-check up sa bibig. Kaya ang good news na ito yung sinasabi ko Nanay Salve kanina, meron na hong PhilHealth benefit package ang oral health. Kaya kung interesado po kayo, i-download nyo po ang Circular 2024-0034. Ito ay preventive oral health services sa primary care. At ito ay isa sa mga packages ng PhilHealth across all life stages. Kaya ang gusto ko mga ka-senior, avail of this oral health benefit package. Karapatan nyo ito. Libre. So ano ang libre? Lahat ng senior citizen ay karapatan na i-avail itong benefit package. Hindi lang lahat ng senior, lahat ng Pilipino. Okay? Magpa-register lang kayo. Ngayon, lahat ng Pilipino dito sa Oral Health Benefit Package, may benepisyo kayo worth 1,000 pesos a year worth of dental services. Ano tong dental services? Number 1, i-check up yung mga ipin nyo para makikita kung ano yung diferensya at maagapan. Number 2, cleaning. Number 3, lalagyan ng fluoride varnish. Patitibayin niya yung ipin para hindi mabulok. And number 4, para sa inyo, no, sa senior, yung root surface protection. O i-explain ko para mas maintindihan. So ito yung check-up. Meron kayong twice a year libreng dental check-up. Pangalawa, lilinisin ang ipin. Alam nyo, ang paglilinis dapat at least twice a year. So kung ganito ang inyong bibig, kukuskusin lahat yan ng dentista para matanggal lahat yung tartar, para ang inyong bibig ay so clean, so good. At hindi siya masisira at mauuwi sa bunot. Importante po ang cleaning. Okay? Tapos papakintabin pa yan ng dentista. Okay? Papakintabin niya para smooth. And then lalagyan ng fluoride varnish. Twice a year po to. Karapatan nyo to. Libre na siya. And then ito yung sealants. Yung sealants kasi para sa bata. Lalo na sa mga bagets at saka sa mga 6 years old. Kasi ang ipin,
maraming yung mga pits and fissures, lalagyan ng sealant. Parang bubong, pag may butas, lalagyan ng Volcasil. Pero ang relevant sa inyo ay ito, yung root, ito, sealant to, ano? So, Volcasil sa ipin. Ito ang relevant sa inyo kasi alam nyo ba, ang mga adult, elderly, pati si Dr. Gab, I'm sure, pustahan tayo, meron ng mga ganito, no? Ito yung sinasabi ko, bumababaho yung gilagid, tapos napupudpud yung ugat ng ipe sa katututbrush ng sobra-sobra. Tapos mahilig pa kayo ng manggang hilaw, acidic, napupudpud yung ugat ng ipin. Kaya ito ang dahilan kung bakit nangingilo ang ipin ng mga senior citizen. Pangalawa, pag pinabayaan nyo, magka-crack yan. At pag nag-crack yan, wala na. Mauuwi na sa bunot. Kaya ibig sabihin, i-avail nyo to sa inyong mga dental clinic sa PhilHealth. Kaya ang gagawin ng dentista, pag bumabayan, tatakpan niya yung napudpod, no? Yung sa ugat. Okay? Tatakpan niya. So yan alam nyo, ipatakip nyo to as soon as possible bago siya mag-crack o bago mangilo yung ipin na bunot ang kauuwian. Kasi marami sa atin hanggat hindi sumakit, hindi pupunta ng dentista, pupunta na lang kung masakit. Pero pag masakit na, wala na tayong magagawa kundi bubunutin. Okay? So ito, isa na naman example, napudpod sa sobrang pagtututbrush, tinakpan ng root surface protection or class 5. So, tinuturuan ko kayo ngayon, kay mamaya, pag uwi nyo, tingin kayo sa salamin. Usually, yung mga pudpud, I'm sure, 100%, halos lahat sa atin may pudpud na ipin. Ha? Patakpan nyo yan, may karapatan kayo, libre. No? Ito, isa rin to, kasi nasisira na, proprotektahan yung root surface. Lalagyan siya ng parang bulkasil sa mga ipin. Okay? Kasi nangingilo siya, plus madali siya matunaw ng asido at ng mga alkohol at saka pinapasukan ho siya ng mga mikrobyo. Kaya ipatakip nyo yan. Ang tawag dyan again, root surface protection. So wag natin i-normalize ho ito kasi maiiwasan ho to sa routine preventive care. Kaya ang aking konklusyon, alamin ang inyong karapatan sa oral health. Ang gusto ko hong sabihin, kasi nasa LGU, no, sa mga mayor ninyo, kung magkakaroon kayo ng serbisyo ng PhilHealth. Ang advice ko po, ipaglaban nyo yung inyong karapatan sa LGU na ipa-accredit sa PhilHealth yung mga health center nyo na dental. Kasi hindi ito maibibigay kung hindi accredited ng DOH at hindi lisensyado ng DOH at hindi accredited ng PhilHealth. No? So ito yung ipaglalaban nyo. Kasi ang kalusugan ay nasa power po ng mga mayor natin. So ito yung karapatan ninyo. Yan, dental. Nasa Universal Healthcare Act ang dental. Kaya ito yung pinakauna-unang health package. Pero sooner, magkakaroon na rin kami para sa mga pustiso. Para do sa mga wala ng ipin, kasi hindi mo naman maibabalik yung mga nawalang ipin. Pero yan yung susunod namin. Pero at least, magsimula tayo do sa may mga ipin pa. Huwag na natin hintayin mawala kasi pag nawala ho siya, hindi na natin imabalik. Remember, meron kayong karapatan. Kaya kailangan, perhaps through this show, ipaalam natin sa mga mayor na ipa-accredit at ipa-accredit sa PhilHealth yung mga dental facilities. Kasi kung hindi siya mapapa-accredit, hindi siya makakagawa ng sapat na serbisyo para sa inyo. So katulad ng sabi ni Dr. Gab, tungo sa healthy aging, ito yung sinasabi ko, ang aking huling salita, mahalin natin ang ating mga ngipin. Alam nyo ba, ang ngipin kasi, mga buhay yan eh. May buhay yan. Kaya nga sumasakit, pag pinabayaan, umiiyak din sila. Kaya importante, alagaan natin sila kasi gabay natin sila tungo sa healthy na pagtanda. Huwag kayong papayag na ipabubunot na lang yung mga yan. Hindi sagot ang pustiso, mahirap,
hindi nyo maisusot ang pustiso pag sa pagtanda pa rin. Nakita ko yan sa aking mga magulang, no? So wag natin normalize bunot pustiso implants, lalo na implant, ha? Huwag kayo masyadong magpapaniwala na implant ng kasagutan, hindi, no? Kaya meron kaming ngiting 70-20, sana mai-promote din dito sa KOSE. Ano yung ngiting 70-20? Gusto natin, bawat Pilipino by 70 years old, may 20 na ipin pang natitira. Ang total na ipin ng tao ay 28. Hindi kasama ang third molar. Pagkasama ang third molar, 32. Dapat, pagdating ng 70, ma-preserve natin at least 20 teeth kung gusto nyo ma-enjoy ang pagtanda. Ako, Nawala yung yung oo, kompleto pa yung aking ang PhD 28 teeth. So, at balak ko, wala akong balak ipabunot dyan, ipre-preserve ko. Lalo na ngayon, meron na tayong routine preventive care. So with that, yan ang aking tips para sa masaya at malusog na pagtanda. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Maraming salamat, salamat Doc Noel. Siguro si Doc Gabriel ay merong gustong idagdag at mukhang nakataas yung kamay, no? Sige po, Doc. Doktora. Hindi naman po sa idadagdag, pero mamaya po may presentation rin po ako. Tungkol naman po dun sa second part ng ating title, yung katawang masigla. So, magpresenta po ba ako or magtanong po muna tayo kay Doc Noel? Kung may katanungan. Yan. Siguro, Nanay Salve, may mga comments na sa ating chat. Pwede bang basahin ko muna? Sige. Para makapag-participate naman ang ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, Ginoong Arsenio Garcia, mabuhay po kayong lahat. Lily Vargas, kaibigan natin to sa Cambodia. Magandang hapon po, lalo na po sa ating mga guests. Doc Noel at Doc Gab, watching from Phnom Penh, Cambodia. Ayan. Sheila Ernesto, watching from Osca, Palapag, Northern Samar. Aguaya Abad, magandang hapon po sa lahat. Watching from Del Galledo, Camsur, Jaime Katubig. Elman Nunez, good afternoon. Sabi po ni Ginoong Arsenio Garcia, napakamahal daw po ng dental services ngayon. At ubus na po ang pensyon namin, hindi kakasya. Ayan. Dolores Amar, watching from Quiapo. Lina Flechero, magandang hapon. Delia Camacho, magandang hapon from Cavite. Belia Bautista from Caloocan, magandang hapon. Halos hindi binibigyan ng pansin ang usaping pangkalusugan sa pangangalaga sa ngipin. Komentaryo ni Aguaya Abad. Ayan. Fe Atienza watching from Pamplona, Camsur. Magandang hapon din from Mylene Valles, Senyor, from Del Gallego. Kerala Grapes from Calapan. Ayan. Eva Pulido from Cainta. Anaya from Del Gallego. Sheila Linesto watching from Palapag, Northern Samar. Anselmo Miranda Garcia from Caloocan City, Camarin. Ayan. Sa bunot pa lang, gastos 1K ubus ka na. Ayan. From Abelarda Gueco. Ayan. Mga bati lang po. Doc Noel, Doc Gab, nababahala ako dun sa statistics na ang mga Pilipino ay isa sa pinaka mababa ang standing sa dental and oral health care. Nung araw may nabasa ho kasi ako na, ewan ko kung reliable pa rin ito ngayon, no, na ang isa sa dahilan kaya madaling mabulok ang ipin ng mga Pilipino ay dahil yung ating tubig ay mababa ang fluorine content. At kailangan daw ayusin yung ating mga water supply. Yes. May katotohanan po ba yun? Okay. Importante ho ang fluoride, no? Like yung sinabi ko nga, siya yung nagpapatibay sa ipin. Sa ibang mga bansa, ang tubig ay fluoridated, no? May fluoride. Kaya lang,
hindi siya physically possible dito sa Pilipinas kasi na-try na to nung panahon nila nung mga 1963, fluoridate yung tubig pero hindi na sustain. Tsaka isla kasi, kahit pag fluoridation kasi, dapat centralized ang tubig. Eh mga ang daming isla, ilan ba isla sa Pilipinas? 7,000 plus. So hindi siya Mhm. mase-centralize, kaya hindi, tsaka mahal siya. No? Kailangan talaga ipapasaya sa batas, so on and so forth. Tsaka nagkakaroon na rin ng mga anti-fluoridationists. No? So hindi siya ganun kadali. Pero ang sinasabi ngayon, sa lahat ng ang pinaka-importante para mabawasan ang pagkasira ng ipin, simple lang eh. Twice daily brushing with fluoride toothpaste. Yun yung in-emphasize ko. Fluoride toothpaste. Lalo na Oo. sa mga developing countries. Paano po kung walang pambili ng fluoride toothpaste? Kasi natatandaan ko nung bata ako, pagka nagbabakasyon ako dun sa mga lolo ko, wala silang toothpaste. Ang pinapagamit sa akin, asin. Nilalagyan ng asin yung toothbrush ko. Pwede Oh, ho ba yun? hindi, actually may movement ngayon, affordable fluoride toothpaste, pero again, dadaan ho yan sa Kongreso, sa Senado. Very harmful din ho yung asin kasi nakakapudpud ho yung ipin. Ang lalaki ng mga yun eh. Mapupudpud yung ipin, tapos syempre asin pa din yan pag may ingestion. So hindi ho siya advisable. Pero Ah, kasi ako kasi naniniwala, matter of priorities din siguro, no? Kung alam natin kung gaano kalagang oral health, pagtutuunan din natin ng budget kasi sa totoo lang, ang dami hong mga mura, ang dami hong murang fluoride toothpaste na pasado sa palengke. Pero bakit tayo nagiging mahal? Kasi actually, yung mga napapanood natin sa telebisyon, sila yung mga pinakamahal na toothpaste. mm. Pero available ho ang affordable fluoride toothpaste. Pero totoo po kayo niyan, not for advertising, pero marami pong Philippine-made toothpaste. Maraming toothpaste na yaring Pilipino na mura. Marami. Bakit kailangan branded yung kailangan natin gamitin, Correct. At no? pasado pa, sir. Pasado siya. Mhm. Doc Noel, posible ba na i-legislate na lahat ng mga nagmamanufacture ng toothpaste ay i-fluoridize na nila ang kanilang produkto na hindi na kailangan mag-ano. Siyempre, yung mga tao, ang pipiliin yung pinakamura. Kung yung pinakamura ay hindi naman fluoridated. Opo. Actually, na sa ibang countries talagang nile-legislate na walang tax ang fluoride toothpaste para affordable siya. Tsaka, alam niyo dito sa Pilipinas, kailangan din ma-regulate. No? So, kailangan, maglalabi ho tayo kung yun talaga. Pero fluoride toothpaste talaga ang solusyon para mapababa ang caries o ang tooth decay prevalence ng Pilipinas. Tsaka yung toothpaste na yan, hindi lang bata. Pati yung fluoride varnish ha, magpa-avail po kayo, yung mga senior citizen. Alam nyo, may misconception na yung fluoride varnish daw pang mga bata lang. Hindi totoo yan na habang Mhm. nagkakaedad, magpalagay kayo ng fluoride varnish. Kung pwede nga, four Oo. times a year. 4 times a year. Yung Ah, yung mga dentista ngayon na minsan ay nasamahan ko yung aking mga anak at saka mga apo sa pagpapadentist talagang nilalagyan na ng varnish. At saka meron pa nga parang binabalutan may binabalot dun sa ngipin. binabalot sa ipin. Ang Oo. enamel. Ano kaya? Baka sealant yun, no? Yung Oh, sealant. sealant Ayun. nga, O, oo. yun yung pinakita kong picture, yung sealant. Oo. Doc, Yung Vulcasil. Oo. meron pong nagtatanong dito actually, isa lang siya. Panghuli nating mga tanong dito ay si Edna Fatima. Nagtatanong siya, ano daw yung, may binanggit ka ba na ay nilalagay sa ngipin sa gabi bago matulog? Hindi, toothpaste pa rin. Toothpaste Teka, pa ako rin. bago ako matulog, yung toothpaste, iaano ko. Ang gawain ko kasi, di kumain na, no? Tapos bago matulog, toothbrush with fluoride toothpaste. Tapos bago ako mag-floss, may toothpaste, mag-floss ako, tapos dura na lang. Wala nang mumog. Wala nang mumog. Kasi nadadilute po yung fluoride pag nagmumog. Kaya maganda,
may protection ka na nakababad. Magandang bagong tip yan, Doc, ka. Kasi ang nakasanayan natin pagkatapos mag-toothbrush, ngumog ka 3 beses. Ay, nako, sinasayang ho natin yung Kaya nga ho, visa ng fluoride. mga misconception ho yun at saka mga malpractices na dapat i-correct, no? Yes, Dahil, opo. ano, ah, sayang naman. Pero may Sayang. reaction si Sister Lily sa chat. Sabi niya, meron daw siyang nabasa na excessive fluoride intake may cause dental fluorosis. Ano ho ang Okay. ibig sabihin nito? Itong dental fluorosis ay pagkasira ng mga permanenteng ipin. Pag nasobrahan sa fluoride, ang toothpaste ho naman, di naman natin nilulunok kaya nga dudura eh. Itong fluorosis na to ay sanhi nung pag-inom ng fluoridated water na hindi na-control yung fluoride content. Chronic ingestion of fluoridated water with uncontrolled fluoride content na pasobra, no? So, actually, yung sinasabi ko lang naman dito, toothpaste naman yun, hindi naman lulunukin, kaya very safe siya, no? Ah, Kapuroy, pwedeng tanungin natin siguro si Doc Gab kasi she heads one of the offices ng DOH. I was wondering kung ano ho ba ang kasalukuyang mga activities o anong gawain ang pumapasok sa programa ng DOH para sa dental care. Actually, ang dental care po is under po nila Doc Noel. No? Okay, Doc. Apo. So, yung sa amin po, yung Health and Wellness Program for Senior Citizens, yung pangkabuuan po na health ng senior citizens. Oh, I see. Kaya, kino-coordinate po namin yung iba't ibang programa ng DOH para po matuunan yung pangkabuuang concerns ng senior citizen. Later po, kung may oras pa po tayo, pwede po ako mag-present dun sa mga ginagawa po namin sa programa. Yes, please, would be interested, Doc Gab. Sige po. Ngayon na po ba or mamaya? Kapuroy, I think pwede na ho ngayon. Sige po. So, ito pong ipipresent ko is yung pangalawang part ng ating topic, yung katawang masigla. So, paano po natin i-maintain yung ating health habang tayo ay tumatanda? So, mag-start lang po ako, background information, then punta po tayo dun sa health promotion for healthy aging of older persons. So, paano tayo tumanda ng healthy? And also, ano yung dapat nating pinapatignan annually. So, dito po may kita natin, no, na nag-experience tayo ng aging population. So, dun sa 2020 po na datos, 9.2 million senior citizens ang meron po tayo. Pero sa ngayon po, ang estimated na number natin is 11 to 12 million. And mako-consider po tayong aging population by 2030. Ito po may kita natin yung konting mga research po regarding yung health status ng mga Pilipino na older persons or yung 60 years old at pataas. So, self-rated health po natin is average. Then, may kita po natin dito na 1 out of 5 ay mayroong difficulty with one of the activities of daily living. So, ito po yung feeding, bathing, pagkain po natin. And mas kita po natin na mas hirap po ang mga females rather than older males. Tapos ito po yung na-mention ni Doc Noel kanina, average 9 natural teeth po tayo at mas marami pong teeth na na-maintain ang males rather than females. At ito po yung medyo mahirap din marinig, pero 4 in 10 po ng mga walang ngipin na or yung edentulous, wala po silang access sa postizo or dentures. Then regards naman po sa sleep, 8 in 10 naman po is satisfied with their sleep. And dun sa ating weight or yung central obesity, so ito po yung
sa abdomen natin na mas malaki kaysa sa ating balakang. So ito po, 7% ay centrally obese sa males and 55% ay obese sa females. Then ito, isa rin pong important na statistics natin is yung falls. So sa mga na-survey po natin, 19% nag-experience ng fall within the last 12 months and nagkaroon po sila ng average 1.7 falls during that period. So importante po yun malaman kasi nga po prone po to falls or matumba ang ating older persons or mga senior citizens. In terms naman po ng services and support, dito po kita talaga natin na merong difficulty sa pag-access ng healthcare dahil sa financial reasons. Then sa pneumococcal vaccine naman po, aware naman po pero hindi pa rin po lahat nagpapavaccinate. So baka dun po papasok yung medyo takot pa magpa-vaccinate or hindi po alam na available yung vaccination natin. Then makita rin po natin na ang madalas pong nag-aalaga sa isang senior citizen is yung kanilang asawang babae. Pero kapag babae naman po na senior citizen, ang pinaka nag-aalaga po sa kanila is yung kanilang anak na babae. So in terms of awareness naman po sa government programs natin, mataas naman po yung level of awareness, 92%. Then for non-health discounts, so ito yung mga restaurants, sa supermarket, 77% po yung awareness. And for medication discount, 67% awareness. Then 49% awareness po dun sa medical and dental services sa government facilities. And 47% awareness po for the social pension. Zooming in po ulit sa health status natin, dito natin makita na 15.5% nung mga na-survey were frail and 60.5% were pre-frail and 19.3% were robust. So ito pong sinasabi kong frail, pre-frail, and robust, ito po yung ating parang spectrum, no? From yung pinakamalakas or yung resilient yung katawan, yung robust. Then yung frail po is yun sila na yung mga prone sa mga sakit. So dito po makikita natin na majority, 60%, is nasa gitna. So kaya po yung mga i-discuss ko later is very important. Is yung mga nasa gitna po natin or yung pre-frail, kaya pa po natin yung gawing mga robust. Basta po maagapan po natin at gawin po natin yung healthy lifestyle na i-discuss later. Then makita rin po natin na meron tayong sensory impairments. So yung sa vision po, may 80%. 80% ay may vision impairment. 30% ay may hearing impairment. And 23% ay may vestibular impairment. So yung vestibular po is yung sa balance. Dito rin po natin makita na 42% ng senior citizens na survey were at risk for falls. 19.8% ay na-diagnose with depression and 9.1% ay na-diagnose with dementia. In terms of nutrition po, nakita nila na 4% ay malnourished while 30% are at risk. So kaya po talaga importante yung pagbabantay natin sa yung self-care natin sa ating katawan. Doc Gab, paki-ulit lang anong ibig sabihin ng vestibular impairment? Apo, yung sa vestibular impairment po, yung may problema na tayo sa balance. So yung sa balance po natin, kaya importante po yun kasi baka po maging at risk tayo for falls. Yan ba yung sinasabi nila vertigo? Related po siya, pero yung vertigo po is yung mismong nahihilo po kayo. Itong vestibular na impairment, baka hindi po ganun ka-obvious, pero yung kunwari po is nag-stand kayo sa isang paa nyo lang, no? Nahihirapan na kayo mag-balance na parang gumagewang-gewang kayo or yung paglakad nyo po is hindi na tuwid. So yun po yung sa vestibular impairment. Then for mga risk factors naman po, so 3 in 10 ayon sa survey ay overweight or obese. 33% ay may elevated BP or mataas ang blood pressure. 16% ay current smokers. 14% ay current alcohol drinkers.
And dun sa 14% na yon, 42% ang binge drinker. So ito po yung mga tao po na nakaka 4 to 5 drinks sa isang upuan or isang araw. Then 47% naman po ay insufficiently physically active. So yung sabihin, hindi po masyadong nakakapag-exercise or hindi masyadong gumagalaw sa pang-araw-araw na gawain. Then for health financing po, dito natin makita na 29% nakaramdam ng illness pero hindi po sila pumunta sa doktor, and most na concern nila is yung financial aspect po natin. At kung makita rin po natin dito na mataas po yung ating out-of-pocket payment. So ito yung mga hindi covered ng insurance, hindi covered ng PhilHealth, kaya nagiging out-of-pocket. So magastos po talaga sa current na sitwasyon. Then sa programa po ng DOH, sa Health and Wellness Program for Senior Citizens, ito po yung tinatry naming i-achieve, no? Paunti-unti po. Gusto po sana namin na merong community-based integrated care. Bali po, gusto namin na from health promotion hanggang yung mga curative, mga gamot, and yung mga lifestyle changes. So yung different po na aspects ng care is ideally po malapit sa inyo, community-based at integrated. Ibig sabihin sa isang lugar na lang dapat pwedeng makuha. So hindi na yung papunta kayo sa iba't ibang lugar or yung fragmented care na tinatawag. Then para po ma-achieve natin yung community-based integrated care, papalakasin natin yung health systems natin in terms ng mga polisiya, programa, yung ating health workforce. So yung kung sino magdi-deliver ng services. Then, nakapaloob rin po doon yung age-friendly cities and communities kung saan hindi lang yung care or yung sa health system ang nagbibigay sa older person or sa senior citizen ng kailangan nila, pati yung kanilang environment. So, paano po natin masasabing age-friendly ang cities and communities? Isang example na lang po is yung, for example, mga sidewalk, very accessible, hindi nahihirapan ang mga senior citizens sa paglakad, sa paggamit ng transportasyon, at saka yung pag-access po ng iba't ibang serbisyo. In terms po sa program, meron rin po kaming ginagawang capacity building or yung training. So, ito po ongoing, no? Nagte-training kami ng mga different healthcare workers sa ating rural health units or sa mga health centers natin para po matuto silang paano mag-approach sa isang older person at sa senior citizen. Ano yung pinakakailangan nila, paano mag-provide ng quality healthcare sa kanila, at paano mag-establish ng age-friendly primary healthcare. Then in terms po of health financing, so kung hindi pa po alam ng lahat, may libre pong influenza and pneumococcal vaccines for senior citizen sa ating mga rural health unit. So yun po, pwede nyo pong i-access depending rin kung sa availability. Kasi for example po, ang influenza, nag-undergo po yan, binibili, tapos dinideliver. So i-check nyo na lang po sa healthcare center nyo kung available po. So you can avail of that po ngayon. Then, yung individual-based naman po na financing natin is yung sa PhilHealth. So, alam niyo naman po na lahat ng senior citizens is mandatorily covered by PhilHealth, and they can access po yung mga inpatient benefit packages. So, pag na-hospital po kayo, o kaya naman yung outpatient through konsulta, so yung mga laboratories natin, check-up, meron po nakalaan na pondo po dyan. Then, another one po na ongoing rin is yung sa mental health benefit package kung saan for outpatient, meron po up to 9,000 pesos worth na mental health services. Basta po accredited ng mental health benefit package yung pupuntahan niyo pong facility. Then, yung mention nga po ni Doc Noel na meron ng memorandum circular, yung oral health benefit package. So, going lang rin po. Yes po. Yes, Doc Gab, nabanggit nyo kasi yung PhilHealth. Ano ang implication dito sa programa ninyo ng pag-transfer ng pondo ng PhilHealth sa national government, sa National Treasury from PhilHealth?
mayroon bang implikasyon ito sa pagpapatuloy o sa pagsasaayos ng programa? Opo. Sa ngayon po, sa implikasyon po sa mga maggagamit ng mga packages is wala naman pong magiging antala sa mga benefit package po natin. So, kahit po may nangyayari po sa organisasyon, tuloy-tuloy pa rin po na pwedeng ma-avail yung mga packages. So, wala naman pong need i-worry po regarding doon. Tapos may nabanggit po kayo ng yung tungkol sa integrated community something. Community-based integrated Yes, care. community-based integrated care. Kasi, di ba, kayo yung devolved. So, who implements yung Yes po. community-based na integrated care? Yung So, DHW? yes po, LGU. So, ang ginagawa po namin since kami po sa DOH is nasa national level, Opo. tutulungan po namin yung LGU kung paano nila i-implement yung community-based integrated care. So, yun nga po, as mentioned nyo, devolve po yung ating government. So, sa service delivery po or nagbibigay ng serbisyo is yung mismong LGU. Pero kami po sa national at sa regional level ng DOH, kami po yung nagte-training, nagbibigay ng augmentation. For example po, yung sa mga gamot, meron kaming binibigay na pang-supplement dun sa mga current na binibili ng LGU po ninyo. So, kaya po yung isa ring naming strategy for this one is magkakaroon kami ng mga pilot site next year para dun sa mga LGU na willing at gustong mag-implement ng mga healthy aging initiatives natin na programa. So, ayun po, kung if ever na masimulan namin yun, pwede rin po kami ulit mag-guest po dito para may update po kayo doon, no? Yan. Antayin po namin yun. Sige po, tuloy po. Sige po. Then, punta na po tayo dun sa health promotion for older persons. So, ito po, bilisan ko lang. What is healthy aging po? Kasi kanina pa namin na-mention. Ito po yung sinasabi natin na na-maintain nyo yung functional ability nyo kahit na tumatanda kayo para po kaya nyo pa rin gawin yung mga importante sa inyo. So, yun po yung parang simplified na definition niya. So, for example po, importante sa inyo ang makatrabaho pa kahit na retiring na po kayo, gusto nyo pa rin yung mag-volunteer. So, ang healthy aging para sa inyo is na may maintain nyo yung mga kapasidad nyo na kunwari po is lumabas, kunwari ay kunwari po ang gusto nyong gawin is mag-volunteer as teacher. So, yung kapasidad niyo magturo, pumunta dun sa school kung saan kayo magtuturo. So, yun po yung sinasabi natin na healthy aging. So, paano po natin i-maintain or gagawin yung healthy aging? So, ito po yung kina-follow namin po. Galing rin po to sa World Health Organization. Kung makita niyo po dito na meron tayong red line, no? Dito po, na bumababa siya yung intrinsic capacity natin. So, yan po yung sinasabi natin na pangkabuoang kapasidad ng katawan natin at ng mental faculties. So, mind and body na capacity. So, natural po yan pag tumatanda ay nagdi-decrease. Pero po, una, for healthy aging, pwede nating pabagalin ang pagbaba ng intrinsic capacity na yun through healthy lifestyle. Pero kung hindi na po natin maiwasan yung pagbaba, kasi nga tumatanda po tayo lahat, pwede po natin suportahan using mga rehabilitation services o kaya naman po assistive devices. Kaya nga po, for example, bumaba yung kapasidad yung maglakad, no? So, ang pwede natin gawin is bigyan ng cane o kaya naman is quad cane po natin kung depende kung ano yung need ng person na yon. So, yun po yung parang ating konsepto ng integrated care for older people ng WHO.
Next. So, what is health promotion naman? So, ito po yung sinasabi natin na na-enable yung isang individual to increase their control over and to improve their own health. No? So, pasok rin po ito dun sa sinasabi ni Doc Noel kanina, yung sa self-care. Paano natin kayang kontrolin yung ating trajectory habang tumatanda tayo to be still healthy. No? So, health promotion is necessary because you will decide how will you age. No? Since ang aging po natin is mostly lifestyle pa rin. Kahit sabihin na natin may genetics tayong namana, 70% po pa rin yan is lifestyle. So, ano pong components natin ng health promotion? So, ito po para madaling tandaan, no? Move, which means exercise. Eat and hydrate for nutrition. Rest and sleep. Then, spiritual and psychosocial well-being, so maintaining that. And also, periodic medical checkups. So, for move po, ang benefits nito is marireduce yung risk natin for dementia, prevents yung shrinking ng hippocampus, so ito rin yung part natin po ng capacity for learning, then triggers growth of new nerves. So, ang maganda pong tandaan for exercise, dapat po balance tayo, no? May different types po kasi ng exercises. May balance exercise, so ideally 3 times a week po ito. May endurance exercises, na magbibigay rin po ako sample later, 150 minutes per week. So, pwede pong hati-hatiin yan, no? For, kunwari, 50 minutes, tapos 3 days po kayong nag-endurance exercise. Then, another po is strength exercises and yung flexibility exercises. So, tips for older persons po regarding exercise. So, you can keep active po kahit hindi. Kasi baka minsan sabihin nyo, exercise sa gym yan. No? Hindi naman po necessarily gym yung need natin gawin. Or baka akala nyo po, exercising need talaga tumakbo. So, yung keep active lang po natin is, pwede po yan, kunwari, maglilinis tayo ng bahay, o kaya naman is pupunta ng tindahan, yung mga ganun po, makikihalubilo sa kapitbahay, yun po yung mga keep active natin. So, do some, Makipag-cheese. po, di ba, makimarites tayo doon. So, yung do something you enjoy po, pwede rin po. So, kung mahilig kayong sumayaw, Zumba, pwede pong Zumba, no? Get a body. So, para meron po kayong, kunwari, mahilig kayong mag-walking, habang nagwo-walking, chikahan, di ba? Set a goal. So, for example po, walking ang trip nyo po, no? So, pwede kayong magsabi, ngayon, 1 kilometro yung lalakarin ko. So, pwede pong ganun. Para lang meron kayong basis rin na may sense of achievement. Then, syempre, kapag disiplina kayo, no, isang buong linggo na disiplina nyo, everyday kayo nag-exercise, merong onting cheat day, no? Parang, ito yung favorite kong dessert. Siguro, isang dessert lang for the whole week, no, kunwari. Then, make exercise an appointment. So, schedule nyo po talaga yung exercise para lang hindi natin nakakalimutan at ma-prioritize natin siya. So, sample po, for balance exercises, sample natin dyan, Tai Chi. So, kung hindi po kayo marunong mag-Tai Chi or walang marunong mag-Tai Chi sa lugar po ninyo, pwede po kayong magtingin kunwari sa internet, sa YouTube, paano mag-Tai Chi. Pero kung meron po kayong, for example, mga senior citizen organization, baka pwede pong isuggest na maka-invite kayo ng instructor. No? Then, another po, yung sa strength exercise. Kung familiar po kayo dun sa mga resistance bands, yung pwede nating hilahin ng ganyan. So, yun po, actually, strength exercise na rin po yun. Another example po ng strength exercise is, for example, meron kayong 500 ml na bote ng tubig. No? So, pwede nyo na pong buhat-buhatin yun ng paulit-ulit. So, pwede kayo mag-raise ng arm na may hawak na 500 ml na bote. Strength exercise na rin po yun. O kaya naman po yung for strengthening the legs, yung squats po, no? So kung familiar kayo sa squats, pwede nyo rin po yun gawin. So marami pong paraan. Then another po yung sinabi natin kanina, endurance
exercises. So walking, jogging, yun po yung mga endurance exercises natin. Kung mahilig kayong umakyat ng bundok or mag-trekking sa mga um, yung mga pag nagka-camping, pwede rin po yun, endurance exercise yun. Then for flexibility, ang sample po natin dyan, yung yoga. Pero yung simple na stretching exercise, enough na rin po yun. Then next po, yung sa nutrition. So yung aging po kasi, um, kahit na hindi natin sabihin, ayoko kasing sabihin normal na magka-malnutrition kasi hindi naman talaga. Pero normal na maging vulnerable tayo sa mga ganong types ng um, condition. So, need po talaga natin pagtuunan ng pansin yung nutrition as we age. Okay? So, ang kadalasan po, ang malnutrition sa elderly is yung undernutrition or yung kulang tayo sa protein and sa calories or yung sa energy na ini-intake natin. So, dadaanan ko lang po. So, yung carbohydrates, ito po yung mga starchy foods natin. For example, mga rice, no? Yung ating mga potatoes, so patatas, kamote, carbohydrates po yun. So, fruits, vegetables, dairy, and grain. No? So, dito rin po depende sa type ng carbohydrate na kakainin nyo, yung fiber content. So, for example po, mga vegetables po, high in fiber content. Then, for fruits naman po, higher yung fiber content nila kapag may balat nyo kinain. So, ayan. To add fiber, so meron tayong options, pwedeng beans, peas, and lentils. Iwanan nga po yung nasabi ko kanina, yung balat ng fruit. No, kung nakakain naman po tulad sa mga sa mansanas po. Pero of course, wash them before eating. Then, iwas po tayo sa mga fruit juice na yung nabibili lang na fruit juice. Pero kung meron po kayo yung parang blender, okay din po yun kasi na-maintain nyo naman yung fiber content nun. Then, yung sa breads po natin, yung mga whole wheat, yun po, maraming fiber po yun. Kasi yung sa mga white bread natin. The next po, yung protein. So, ito actually yung medyo mahirap po for older persons na ma-maintain. So, dapat po, make sure natin na meron pa rin po tayong protein sa every meal natin. So, anong pong included dyan? Seafood, mga lean meat, poultry, so mga chicken, eggs, beans, peas, soy products. So, actually, taho po at saka mga tofu, mayroong protein rin yun. Then, yung nuts and seeds. So, ang dalawa po kasi ang sources ng protein, pwede yung sa animal or yung sa ating plants. Then, next po, fats. So, yung fats po, hindi lahat ng fat masama. So, need po ng katawan natin ng fats kasi nag-help yun sa pag-absorb ng vitamins at saka pag-develop po ng ating mga hormones. So, ang need lang po natin i-limit is yung saturated fats. So, paano po natin malalaman ano yung good na type ng fats? So, ito po yung monosaturated at saka polyunsaturated fats. So, for example po, monounsaturated yung sa mga avocado, peanut butter, mga nuts po natin, healthy yun. Although, syempre po, meron pa rin po tayong titignan yung tamang amount ng fats natin. Then, polyunsaturated fats naman, ang sample po yung sa mga fatty fish, for example, mga tuna, mga bangus, no? So, yun po, healthy naman po yung fat na yun. Ngayon, paano natin papabayain yung masama na fat or yung saturated fat? So, kung kaya po, no, yung mga meat natin, yung mga lean cuts ng meat. Or kaya naman po, if naluto na yung meat, for example, yung pork po, merong taba na kasama, tanggalin nyo na lang po, no? Same rin po with chicken. Kung need nyo pong bantayan yung, for example, cholesterol nyo, tanggalin na lang po natin yung skin ng chicken, no? Huwag na natin kainin. Then, you can also use yung mga low-fat or fat-free na mga dairy products. So, makita nyo naman po yung sa label ng product. Then, pwede rin po kayo mag-replace ng ingredients. So, for example po, yung fats na gagamitin nyo is coming from mga healthy na lang po, like nuts, imbis na um, sa ibang source. Or yun nga po, lean cuts ng meat at saka ng poultry gagamitin.
Then, ito na po, na-mention rin to ni Doc Noel kanina. So, drink water often. So, usually po, wag natin dapat hintayin na maramdaman nating uhaw tayo. So, pag naramdaman niyo na po kasing uhaw kayo, ibig sabihin, medyo late na yun. No? So, dapat po, try na lang po natin gawing habit na with every meal, tapos in between meals, hanggang maka 8 glasses of water a day po tayo. So, limit po yung beverages na maraming high in sugar or salt. And of course, yung pag gusto niyo po mag-juice, dapat po yung 100% juice, hindi yung parang flavored lang na juice. Then, make eating a social event po. So, yun nga po. Siyempre, sa kultura rin po natin, no, mas enjoyable kapag may kasama. So, kapag hirap po kayo kumain mag-isa, pwede po kayo mag-invite ng mga kaibigan niyo po or ng kapamilya na mag-potluck po, for example, magdala ng food, magkainan lang kayo twice a week. Then, you can also plan healthy meals. So, kaya po minsan, unhealthy yung nakain natin kasi hindi po planado, no? Kung ano kasi yung mabilis, yun yung kinakain. So, baka kaya ang ending is minsan noodles or kaya naman fast food. So, yun po, need talaga planuhin yung ating meals. Then, need po natin tignan lang rin gaano karami. So, mention rin ni Noel kanina yung pinggang Pinoy. And titingnan lang rin po natin, isang tip lang rin po, yung plato natin, pili tayo ng plato na yung size ay maliit. No? Kasi may ibang plato na apakalaki na parang pang dalawang serving na siya. Then, vary your vegetables po. Ilagyan lang natin ng maganda po na tignan na may green tayo na vegetable, may orange, may yellow. So, yun po. Violet. Opo, violet. So, kasi yung different colors po ng ating vegetables means meron sila iba't ibang nutrients. Then, ito po yung na-mention na rin ni Doc Noel kanina, yung sa teeth and gums. So, maganda rin pong, although sabi nga natin prevention is key, pero pag may dental problems na po, wag po nating hayaan na bukod sa pag-check up no, sa dentist, pwede po tayong gumawa ng mga different changes sa ating pagluto para mas madali tayo makakain. For example po, vegetable, pag steaming nyo, lumalambot. So, pag may issue kayo with chewing, pwede po natin gawin yun. Then, kapag tumatanda po, parang babawasan yung panlasa or parang humihina yung panlasa. So, imbis na po na dadagdagan natin ng maraming asin, pwede pong may onting asin pa rin naman, pero dagdagan natin yung herbs and spices, mga pepper, turmeric, kung mahilig kayo sa maanghang, chili, no? So, para magkaroon lang ng lasa, pero hindi naman po tayo Garlic, sobra onion, sa asin. Apo, garlic, onion, kung social po, ginger. mga ginger, rosemary, thyme, di ba? Yung mga mahilig magluto po dyan. Then, last po, keep food safe, no? So, wag niyo na pong i-risk, no? Kapag medyo may ibang amoy, o kaya naman is lagpas ng expiration, o kaya iba yung itsura, wag na po natin itry kasi medyo mahirap rin po, especially kung yung resistensya natin is hindi na malakas. Then, for any supplements po, for example, meron kayong mga maintenance, tapos gusto nyo magdagdag ng food supplement or herbal supplement, pakitanong po muna sa doktor nyo kung okay lang ba i-take ito kasama yung inyong ibang medications. Kasi yung iba pong mga supplement at mga medication is pwedeng mag-interact sa loob ng katawan at hindi po natin gusto yun kasi baka po may need na adjustment kung gusto nyong gawin or i-take ng sabay. So, ito rin po yung na-mention ni Dr. Mel kanina na pinggang Pinoy. For rest and sleep, ang recommended po natin is 7 to 9 hours each night. So, usually po, ang trend natin is mas maaga nakakatulog and mas maaga rin nagigising kapag tumatanda. So, ang tips po natin for rest and sleep is follow a regular sleep schedule. So, para po masanay yung katawan natin na doon tayo natutulog at kung kailan tayo nagigising. And maganda rin po may bedtime routine. No? So, for example po,
kung kayo bukod dun sa, pwede pong ang bedtime routine nyo is maghilamos, mag-toothbrush, kaya naman is mag-shower na mainit para, Manood ng Netflix. actually hindi po recommended yung Netflix. De, So, joke lang. yun. Pero so, yun po yung sa next natin, no? Try not to watch television or use your computer, cellphone, or tablet in the bedroom. So, yun po, kasi meron tayong tinatawag na yung sa circadian rhythm po natin, kapag masyado tayong iilawan, yung katawan po natin, hindi niya nare-recognize na gabi na at need na matulog. So, doon po minsan nagsisimula yung mga insomnia natin na nahihirapan tayo makatulog. So, kung magne-Netflix po at yun yung pang-relax niyo, pwede niyo po siyang gawin naman. Pero alat lang po siguro 1 to 2 hours before you sleep po. Then, number 4, keep your bedroom at a comfortable temperature. So, ayusin lang po natin yung mga ventilation para hindi po masyadong mainit or masyadong malamig. And use low lighting in the evenings. So, kunwari po is, alam niyo nang malapit na kayong matulog. So, mag-dim na po tayo ng mga ilaw para lang po ready na yung katawan natin. Then, exercise at regular times each day, but not within 3 hours of your bedtime. So, pag masyado po kasing malapit na exercise bago matulog, masyadong active yung utak niyo po and yung katawan. Hindi kayo makatulog agad. And don't eat large meals or drink caffeine or alcohol late in the day para hindi po maapektuhan ng sleep. And avoid long naps for over 30 minutes in the late afternoon or evening. Then last po dito sa health promotion is yung spiritual and psychological well-being. So ito pong spiritual well-being is the practice and philosophy of integral aspects of mental, emotional, and overall well-being. So ito po, individualized talaga. So depende sa inyo kung anong ibig sabihin ng spiritual practice niyo po. Pwede po ito sa religion ninyo. O kaya naman, for example, yung iba po is more on the meditation type ng spirituality. Then, of course, psychosocial well-being. So, psychosocial factors such as depression or anxiety impair subjective well-being. So, kapag meron po kayo nararamdaman regarding your mental health, it's best to consult po your doctor para po meron tayong magawa ng paraan yung inyong psychosocial well-being. Then, run down lang po ano yung dapat pinapacheck up palagi, no? So, stay up to date on your immunization. So, yung mention ko po, influenza vaccine once a year. Then, yung pneumococcal vaccine once at the age of 60. Then, optional po at the age of 65. Basta yung pagitan po is 5 years. Then, para sa mga babae po, cervical cancer screening, you may stop po actually routine screening at the age of 65 kapag negative po yung previous na screening ninyo. Then for breast self-examination po, actually at the age of 25 ongoing po yan. Then dapat po every month, check niyo po yung sarili niyo. And for clinical naman po, so ito yung breast examination at the clinic. So that's annual. Then for mammography po, at the age of 55, 3 years po siya. Ay, 50, sorry. Every 3 years. Then for colorectal cancer check-up, age 50 to 75 years old po ang recommended. So dito po, colonoscopy, yung titingnan yung buong intestine po natin, yung sa large intestine, 5 to 10 years. So once every 5 to 10 years. Then yung sigmoidoscopy naman po, yung sa dulo lang na part ng colon natin, every 5 years. Then stool blood test every year po, starting at age 40. So, usually po, yung 40 is kapag meron kayong history sa family nyo ng colorectal cancer. Then, para sa mga lalaki naman po, yung prostate cancer screening, so age 50 to 75 years old, ang recommended natin. So, that's yung testing natin is the digital rectal examination with the PSA measurement. So, blood test po yun. And it is not recommended po kapag more than 75 years old na. Then for geriatric screening, so ito po yung sinasabi ko kanina na, di ba may sinasabi po akong training namin na ongoing, kasama po dun ang geriatric screening. So ang aim po sana namin, although ongoing pa po no, yung rollout namin,
ideally, lahat ng RHC po is merong healthcare worker na kayang mag-geriatric screening. So, ang recommended po natin is all senior citizens from 60 to 74 years old shall undergo the screening once a year. Ngayon po, pagtungtong nyo ng age 75, meron tayong tinatawag na comprehensive geriatric assessment na ginagawa po ng ating geriatricians at geriatric nurses. So, yun po yung end ng aking presentation para po na masabi natin paano natin alagaan ang sarili para sa healthy aging. Thank you po. Doc Gab, Yan. Doc Gab, maraming salamat sa very comprehensive inyong presentation. But nais ko pong itanong kasi this is an emerging issue sa ngayon, concern po ng mga nakatatanda ngayon, lalo na yung mga advanced ng edad, like yung mga katulad ko, mga 80 na, gano'n. Alam naman natin na sa bawat barangay meron tayong DHW, pero iisa lang po yun, di ba? Per barangay. So, hindi, parang tingin ko yung kanilang serbisyo is inadequate kumpara sa pangangailangan ng buong barangay. So, ang concern ko ngayon ay yung self-care hindi na kinakaya noong mga karamihan sa mga mas matanda sa amin. So, ang tinitingnan ko is meron bang program ang DOH para i-train yung family members na taking charge of yung health needs ng kanilang mga older members ng family. Parang yung karugtong ito nung binabanggit ko kaninang integrated community something. Actually, maganda pong question yan. Kasi yun nga po, kasi sa culture rin natin, no, very family-oriented tayo. Ang nag-aalaga ng older person is family members. So, sa ngayon po, wala pa kaming programa. Pero, ongoing po, nagde-develop kami ngayon ng manual. Kasi ang term po namin dun is informal care. No? So, kasi pag formal care, ito po yung mga ating mga professionals, yung mga binabayaran na ano. Yes, apo. So, ito po is magiging collaboration rin po namin with the World Health Organization. Magde-develop kami ng manual on how to capacitate family members to provide yung mga hindi na kayang ang gawin na self-care ng older persons. So, ito rin po actually is i-combine na rin po, hindi lang senior citizens, pati po yung sa persons with disabilities. So, yun po yung gusto rin namin ma-achieve in the siguro po, next few years. Kasi after po ma-develop ng manual, of course, magte-training kami ng trainers. Then yung trainers po namin is yung magte-training ng family members naman. So hopefully rin po, mag-collaborate rin po kami with the social services para po integrated talaga yung ating sinasabing community-based integrated care. Hindi lang health, but also yung sa social side. Pero Doc Gap, meron pong karagdagang issue doon. Natatandaan ko po nung umattend kami ng workshop tungkol sa healthy aging ng WHO at saka DOH. Ang isa sa nakakaligtaan ay yung kalusugan at social security protection ng mga nangangalaga. Kasi po maraming lalo na sa mga anak na babae ang nagkukumit ng kanilang sarili na sila na ang mag-aalaga ng mga nakatatanda. So they sacrifice their career, they sacrifice their health. Kalimitan nga sila pa ang unang namamatay eh. So sana ay isama 'yun dun, wag makalimutang isama 'yun dun sa pag-uusap para comprehensive na merong health and social security protection yung mga home-based na health workers. Bukod pa dun sa issue ng karapatan ng barangay health workers na karamihan ay sa pagkakaalam ko ay hindi naman sila plantilla position, neither are they contract of services. Karamihan sa kanila volunteer lang at binibigyan ng barya-barya lang.
paano ka magiging makatotohanan sa trabaho mo kung meron kang pamilyang binubuhay o nagugutom ka, magiging opportunity for corruption lamang yung exposure nila sa health services. Yes po. So, yung sa, agree po kami dun sa, kasi may tinatawag rin pong caregiver stress. So, yung Mm. mga masyado nang nafa-fatigue o napapagod yung mga caregivers natin. So, isasama rin po yun sa eventually magiging polisiya, no? Na kaya po gusto rin namin talaga mag-connect sa social welfare na sector. Kasi yung mga Mm. respite care po na yung, for example, magpapahinga sila for a day, may papalit sa kanila, o kaya naman is yung meron Day off. tayong mga support groups for mga caregiver na family members. Mm. Yun po. Then, yung sa, yung sa barangay health workers nga. Tapos karamihan po sa BHW is actually senior pa po, no? So, Mm. doon naman po, sa pagkakaalam ko po, may ongoing na bill for the Magna Carta for barangay health workers kung saan magkakaroon sila ng mas maraming benepisyo. Ka-Floro, tinitingnan ko rin ay kasi lalo pat nababanggit ni Doc Gab yung tungkol sa barangay health workers na nasa legislative yung issue. So I think baka po pwede rin yung council natin can come up with a proposed bill. Maybe we can talk to our party list representative na to come up with a proposed bill na nagaano din ng na mag-legislate din ng pag-institutionalize ng parang protection, social protection para doon sa mga family members Caregivers. na nangangalaga ng nakatatanda. Kasi Mm. pag tumanda sila yung pag tumanda na walang pamilya. So magkakaroon sila ng problema financially at saka emotionally wala silang kasama sa bahay. And then wala rin silang naipon. Wala rin silang kinita. Yung ganun. Hindi sila nakapag-asawa. Yes, hindi nakapag-asawa, hindi nagkapamilya. Oh. Nanay Salve, Doc Gab at saka Doc Noel, time check lang. Ano? Lampas na tayo sa 4:00 pero pwede po tayo mag-extend kung may mga tanong at mga issue pa kayo na gustong i-discuss. Ano? Kasi medyo napakalawak ng topic natin. At siguro kailangan natin ng round 2 para ipagpatuloy ito. But anyhow, let's take this opportunity, no? At interesado lang ako dun sa usapin ng geriatric screening. How prepared are we, especially outside of Metro Manila, to undertake geriatric screening? Yes po. So, yung geriatric screening po na na-mention ko kanina, it's a 10-minute geriatric screening consisting of history, no? So, yung mga interview, may tatanungin po sa inyo na questions, and may mga test na gagawin. Pero simple lang po yung mga test na minimal lang ang need na equipment. So, for example po, yung isang test is yung timed up and go test. So, ang need lang po dun is upuan at saka marker. Then, yung isa naman at saka tape measure. So, basically, madali lang po siya equipment-wise. So, in terms of readiness naman po, ongoing yung rollout namin po sa different regions. Kasi last year po, nakapag-training of trainers na kami. Then this year po, ongoing rin yung regional rollout namin. So sa bilang po namin, ang na-train na is 200 plus na po na healthcare workers sa mga RHU natin. Ngayon po, hopefully, dumami pa po yun this year para next year po is i-measure na rin po namin siya actually, no? Titingnan na namin kung ilan yung na-geriatric screening. So, sa ngayon po, hindi pa po sa lahat ng RHU or hindi pa nationwide. May iba pong regions na nauna na. Pero hopefully po in next 2 years, maging routine na to. Kasi after po nito, this year din po maglalabas kami ng polisiya na gagawin siyang standard of care na pag may dumating po na senior, dapat annually ginagawa yung geriatric screening.
So, to give context lang po, yung geriatric screening, ang kasama na siniscreen ay hearing, vision, yung risk for falls, yung matumba po tayo, yung sa depression, sa nutrition, may screening rin po. Ayun po, at marami pang iba. Actually, may screening rin po doon regarding polypharmacy or yung masyadong, parang ang dami pong tinitake na mga gamot, magkakaroon lang tayo ng medication review. Kasi baka po yung iba is pwede nang tanggalin o kaya naman need palitan. Lalo na po yung may mga tinitake rin ng mga supplements or mga herbal. Naku, ah biktima ako dyan. Ayan po. So, pwede po nyo yun i-request na sa doktor nyo, medication review po kung may need. Tapos, need nyo lang po siya, syempre sabihin ng lahat ng tinitake po ninyo. Wala bang kasamang bite screening yun para sa dental? Oral at dental? May bite screening ba? Hindi, So, kasi ini-imagine ko lang ito para kay Doc Noel. May impact ba kung hindi mo na-chuchu ng maayos yung pagkain? I mean, of course, hindi mo na ma-maximize yung pag-extract ng nutrients doon sa tingin ko. May impact ba yun? Kung bugal-bugal yung nilulunok mo? Nakamute po kayo, Doc. Definitely meron, no? Kasi isa pang function ng mga teeth para ma-digest mabuti yung pagkain. So hindi pwedeng nilulunod ng buo-buo. So, Mm-mm. yun, no? And then yung kanina na mention screening, part yun noon ng PhilHealth package, yung oral screening. Aha. Mm. Ayun. Nanay Salve, baka meron ka pang tanong. Ah, hindi na muna kasi hahaba masyado. It's now 4:15. Mm-mm. Nahihiya Ah. na ako sa kose. Hindi, pero napaka-comprehensive naman ng mga presentation ni Doc Noel at saka ni Doc Gab. Tingin ko if we can share that with the Kose and with us para mai-share din namin sa mga chat groups namin, no? Marami hong feedback dito sa akin. Personal message kung pwede raw makahingi ng kopya at gusto nilang mabasa at ma-share. So kung mamarapatin ay hingin na lang namin. And then of course magkakaroon naman ng development sa ating side ng sa DOH pwede naman kayong bumalik ulit. And I hope you pauunlakan nyo kami, no? At ano, We can invite maidagdag. again. Mm-mm. So, last question na lang, Doc Gab. Pagkakaintindi kasi namin, kakapiranggut lang ang geriatric medical doctors. Do we have a number? And what is the plan of government to increase these numbers? yes po. Currently, limited nga po, no? So, yung sa mga estimate po namin, around 130 or 140 lang po ang geriatrician sa bansa. Tapos yung distribution po nila is concentrated sa mga cities, lalo na po sa NCR. So, ang dalawa po yung, kasi ang gusto rin namin mag-build ng capacity for geriatric care. So, ang ginagawa po namin na strategies na ongoing ngayon is first po, yung sa mga medical doctors natin and other health professionals po, yung mga allied health natin, is matrain din sila on geriatric care kahit na dun sa initial pa lang nila. As in, wala pang specialization. So, yung sa basic course nila, supposedly po, marunong na sila ng kahit yung basic na geriatric care. Then, next po, yung sa geriatricians po natin and also actually geriatric nurses rin po. So, dalawa yung parang main natin na medical specialized medical personnel for geriatrics, nurses and doctors. For geriatric nursing, binibuild rin po namin yung capacity ng mga hospitals namin. So, for example po, ngayon, ongoing yung initiative na yung National Center for Geriatric Health natin can already provide this geriatric nursing certification course. Then another one po na possible na mag-trainer is yung ating Bicol Regional General Medical Hospital and Geriatric Center. So sa Bicol naman po. So yun yung binibuild namin ngayon na eventually Balita ko magiging pati sa unit na. Iloilo meron yatang bago na hospital.
dedicated for geriatric. Doc Gab, meron mo ba Opo. kayong Doc Gab, Yes meron po. ba kayong say sa pagde-develop ng curriculum sa mga universities and colleges that offer mga health courses? So yun, I remember na siguro mga 6 years ago ay meron kaming resolution noon, yung Council of ng Senior Citizens na hinihiling na sana ay isama sa basic courses at least sa mga first and second year courses ng mga health courses yung geriatrics, mga basics ng geriatrics para hindi man sila magtapos doon sa kanilang kurso, meron silang basic na knowledge at saka skills on geriatrics. yes po. So, sa DOH naman po, ang rule namin is we can interface po with CHED para po ma-include yung mga ganong types ng courses. Sa ngayon po, ang meron na pong mga module is, actually, una pong na-develop ang geriatric module sa nursing. Mas nauna po ang nursing, tapos sumunod po ang medicine. Then, ang next po namin na gustong mangyari is pati po yung sa other allied health. So, mga OT, PT, Yes. speech pathologist. So, yun po yung next namin na i-lobby sa CHED para ma-include sa curriculum. So, ang challenge lang po talaga is matagal magbago ng curriculum, lalo na dun sa mga higher education. Kailanganin ho ba ang legislation? Mas mabilis po kung may legislation. So, with regards po that, meron ongoing na amendment, na proposed amendment para sa Expanded Senior Citizens Act. So, during that hearing na po in Congress, we already voiced out po, no, nasa position paper rin namin, na i-mandate na lang po doon sa law na dapat po yung mga allied health natin and medical professionals will be educated on geriatric care. So hopefully po, syempre naka-break po ngayon ang Congress, pero sana po dun sa next na Congress natin is matuloy pa rin yung bill and mapush pa rin natin para eventually masama na po siya doon. Okay. So I think it's time to round up. Doc Noel, any last parting words? Any additional points to raise? Siguro wala na po. Basta siguro yung mga ka-seniors, alagaan natin ang oral health, no? Para ma-enjoy natin ang pagtanda. At kung ano man ang mga updates, nandito lang kami para i-update lahat ang mga senior citizens. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Salamat po. Yun. Doc Gab. Sa amin naman po, yun din po na parang general na healthy aging talaga yung gusto namin iparating dito, na hindi po, parang meron po tayong control sa ating sarili in terms of health. Although, syempre, meron tayong mga ibang hindi makatulog, like mga genetics, no? Mostly pa rin po is under our control. So, yun lang po yung need natin is, kaya rin po kami nag-share ngayon para may pagsisimulan po tayo how to take control of our health, no? So, kahit yung simple pong pagtingin po ng ating nutrition, pag-inom ng tubig, pagiging active, paglalakad, ganyan po, pwede natin masimulan kahit paunti-unti po, kahit one step at a time po natin, may improve po talaga natin ang ating health. Yun lang po. Yun. Nanay Salve. Yes, salamat Kaporoy. Maraming salamat sa Jose for giving us a chance na mapag-usapan ito ngayon kasi like we said earlier today, isa ito sa mga topics na halos hindi na pag-uusapan, lalo na mga nakatatanda kasi para bang naka-relegate ito sa background. This is mas inuuna yung mga mas prioridad na mga issues. Parang sabi nga kanina ni Doc Noel, ang
ang intindi ng iba ay this is a normal thing na talaga namang malalaga sa mga ngipin. So, walang mga ganun. Pero ang nanghihinayang lang ako na hindi ito, I mean, yung consciousness natin tungkol dito ay hindi dinevelop as early as possible sana. Kasi ngayon, we're talking about it at the time na tayo ay mga nakatatanda na, lagas na yung karamihan sa ating mga ngipin. There's not much we can do, kundi siyempre tapalan na lang, anuhan ng postiso. Pero kung ito sana ay nabigyan ng pansin at na-focus dito din, nabigyan din ng focus sa ating educational system noong panahon, sana siguro napaghandaan natin at na nabawasan maski pa paano ang problema natin ngayon orally. And thank you very much kay Doc Gab also dahil yung kanyang mga binanggit ay tungkol sa general na program ng DOH. And then we're hoping na government would include in its legislative agenda yung tungkol sa sa pag-develop sa capacity building ng mga health professionals na ma-include ang geriatrics and gerontology sa mga courses. So kasi this has been an issue before, matagal na, mga 6-7 years ago, na pinag-uusapan na namin ito na at that time ay nasa 30 na lang yata yung natitira sa Pilipinas. All other professionals na merong gerontology backgrounds ay nasa labas ng bansa. So pinag-uusapan namin noon how we can increase the number of health professionals with geriatrics background. So in fact meron tayong provision sa ating batas sa 9994 which provides na dapat lahat ng mga government hospitals ay merong designated wards for geriatrics. Pero hindi nagiging successful kasi while merong geriatric wards, walang geriatric personnel. So I hope na government can take a look at this. So maraming salamat and thank you Jose and Mr. Rion Caporoy. Okay. So ayan mga ka-seniors marami tayong takeaways ngayon, no? Ang unang takeaway ko diyan pagkatapos nyong mag-toothbrush, huwag nyong mumugan at sayang yung fluoride. Yan. At kung kayo ay may pustiso, tanggalin nyo, ilagay nyo sa baso para mamahinga ang inyong gilagid. Yan, pangalawa. And of course, kay Doc Gab, ang simple lang takeaway, galaw-galaw para hindi pumanaw. Mga ka-seniors. And of course, kain ng tama at pwede pala ang cheating pwede ang cheating, at least mag-cheat kayo once a week, pero kailangan ay mag-exercise kayo at alam mo ang simple lang kasagutan diyan sa healthy living disiplina lang no, disiplina sa pagkain, disiplina sa lahat ng bagay at hindi naman sinabing bawal lahat ng bagay konti lang bawat bagay at siguro hahaba ang ating buhay. So yun lang po mga ka-seniors. I hope yung mga nakakaroon ng pagkakataon makinig nood at yung mga manunood ng replay, sana ay tapusin nyo ang presentation at napakaraming impormasyon kayong mapupulot at matututunan. Naway magkaroon tayo ng muli pang pagkakataong maimbitahan si Doc Gab at si Doc Noel sa isa pang mga susunod na episode. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat Jose, maraming salamat Mr. Yor, at sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig nood. Magandang hapon at kita-kita tayong muli sa Webes sa ating Senior Citizens Time for Information and Public Service. Ayan. So Doc Noel, kasama ka na namin Inyong napakinggan ang
ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. Yun.